So ituturo ko sa inyo ngayon yung basic na step para paano ba ito gamitin para dito sa ating mga cutting. Ito yung mga nauna ko ng siguro mga 2 weeks na itong propagate. Ayan. Gamit ko rin dito ang Carabao manure. Ayan. So may ugat na. Ka-Travel Bro. Travel, explore and learn. Don't forget to like, comment and subscribe to our channel for more content. Hello guys, nandito ako ngayon sa pinagkukunan ko ng mga cow dung. Papakita ko sa inyo kung gaano kalawak itong farm na pinagkukunan ko ng cow dung. Ito yung cow manure na ginagamit natin sa pagpapatubo ng halaman gaya ng bugambilyas at ng mga cuttings nito para mabilis na mag-ugat. Ito. Ayan. Ito kasing lugar na ito ay pastulan ng kalabaw, ng mga baka na madalas dito na sila nakapirme. At dito sila tumatay, kumakain ng mga damo. At the same time, dito na sila tumatay. Kaya naiipon yung mga cow manure. At tamang-tama, kauulan lang basa yung mga dati ng mga tae ng baka at tae ng kalabaw. Maganda ito para dun sa mga nagpropagate mga halaman, sa mga seedlings gaya ng bugambilya. Yung mga baka na nakapirmi niya dito. Tag-ulan, saka umaraw, dito na sila nakasuga kasi maraming damo. Pero pagka summer ito, halos dead yung mga damo dahil dry, pero may mga nakasuga pa rin mga baka. Yan. So ipapakita ko sa inyo yung mga pwede na nating kunin kasi hindi lahat ng cow manure ay pwede natin gamitin agad sa pagpapropagate ng mga bugambilya kaya ng mga cuttings or yung mga dulo yung ina-isolate natin. Kasi pag yung bagong tae ng kalabaw o tae ng baka, hindi pwedeng gamitin dahil ito ay masusunog mismo yung mga halaman. Pagka dinirekta nating ilagay sa puno, mabubulok lang yung mga cuttings na i-isolate natin. Kaya bibigyan ko kayo ng base sa aking experience sa paghahalaman sa bugambilya, bibigyan ko kayo ng tips, papakita ko sa inyo kung ano yung mga magandang gamitin na cow manure. Ito yung mga kasi nababad na ito sa ulan, ilang araw na nag-uulan sa amin. Kaya madali na madurog. Ayan o. Yan. Yan yung mga pwede na. Kasi pagka ayan o, madali na siya madurog. Kasi bagong ulan. Ito, tingnan nyo guys. Halos natatakpan na siya ng damo. Kaya pagka kinuha mo, o nababad na sa ulan, madali na siyang madurog. Yan, kahit hindi na natin siya ibabad sa tubig, pwede na natin itong agad na magamit para doon sa pinopropagate nating mga bugambilya. Pwede ring idagdag ito doon sa mga nasa balde na mga established na mga bugambilya at saka yung mga nasa polyethylene na pangbenta. Pwede rin natin itong puro na gamitin o kaya ihalo sa sa risal o yung ipa ng palay. Ayan. Di ba madali na siyang madurog. Ayan ang mga magandang gamitin na kahit na sa mga nag-organic farming, yung mga nagtatanim ng mga gulay sa mga plastic pot. Ito, maganda rin gamitin. Mga container gardening. Ayan, maganda guys. So, hinahanap ko lang dito sa paligid. Ayan. Yan ang ginagawa ko dito. Kahanap ako ng mga ito yung mga fresh. Yan, fresh pa yan. Hindi pa pwede yan.
Hindi yan pwede na gamitin. Kasi pagka nilagay mo yan sa halaman, mamamatay yan guys. Oh. Gaya nito, yung mga bagong ebak, bagong tae pala ng baka, hindi po pwede po yan. Kasi hindi pa po yan na na tutuyo, saka hindi pa talaga siya na i-stock. Yung mga hanap tayo ng mga tae ng kalabaw na halos nadudurog na sa lupa at nagiging parang lupa na siya. At yung mga iba na tinutubuan na rin ng mga damo-damo. Yun yung magandang klase ng mga cow manure. Ito pwede natin gamitin. So, pagka kayo ay medyo maselan, gumamit kayo ng guantes para safe din yung inyong kamay. Kasi ako naman, pagkatapos kong humawak nito, naguhugas ako ng kamay. Kasi may mga bacterias ito na nakadikit sa mga pupo ng mga kalabaw at saka baka. Ayan. Para sa inyo na ring safety. Ayan. May mga matigas pa. Ibig sabihin, hindi pa siya masyadong nababad sa tubig ulan. So ayan, pakinabang natin itong mga nakapastol dito na mga baka sa anong lugar. Pagka sila'y nagpupo at na-stack yung mga kanilang cow dung, mapapakinabangan natin as organic fertilizer guys. So napuno na natin agad itong ating balde. Hindi ko na dinurog-durog para agad tayo makauwi guys. Tara, uwi na tayo. Ito yung nakuha natin kanina. Bali, ganito rin yung itsura nung nung pagka dinurog na. Ayan, ito medyo basa ito dahil gaya din ng nakuha ko nung nakaraan, naulanan na ito, nababad na sa tubig ulan ng mga ilang days. Kaya kahit na hindi nabasahin guys, maganda na. So ituturo ko sa inyo ngayon yung basic na step para paano ba ito gamitin para dito sa ating mga cutting. Ito yung mga nauna ko ng siguro mga 2 weeks na itong propagate. Ayan. Gamit ko rin dito ang Carabao manure. Ayan. So may ugat na. Ayan, makita natin yung ugat. Ayan may ugat na siya. Ayan na. So ito pwede na nating i-isolate, tanggalan ng plastic. Pagka ganitong umuulan, maganda magtanggal ng plastic kasi hindi siya matutuyo. Hindi matutuyo yung kanyang dahon. So papakita ko sa inyo kung paano yung step. Paano mag-propagate. Ito pili lang tayo guys ng ng mga cuttings, yung mga dulo kung gusto natin siyang i-isolate, madali siyang patubuin. Yung mga dulo ng mga bugambilya, maganda po itong gamitin. Kuha lang tayo guys ng ng plastic cup, mga nasa 6 o 7 ounce ito. Lagyan natin ng lupa. Siksikin natin yung sa loob. Tapos yung cuttings nasa isang dangkal. Ayan. Huwag masyadong mahaba. Tapos saka natin lagyan ng Carabao manure. Siksikin natin maigi para hindi siya gumalaw. Yan yung step. Kahit hindi masyadong puno guys, para kumapit yung kanyang ugat. Yan, kahit hanggang dyan lang. Then tayo ng plastic. Yung plastic may nabibili sa market, yung mga pangbalot ng kakanin. Hindi mo kailangan na makapal masyado. Yan, sapat lang para i-isolate natin, para yung moisture ng halaman at saka ng lupa nasa loob lang, para hindi agad madry. Yan. So ganyan ang proseso. Tapos natin ng rubber band
Ganyan lang. Gintay tayo ng mga 2 weeks. Lagay natin doon sa shaded area. Yung hindi direktang naarawan. Saka hindi nagagalaw ng mga hayop. Para hindi masira. So, tingnan na lang natin yung puwet niya. Ito mga lalabas yung ugat niya. Ganyan kakasimple guys. Paggamit ng Carabao manure. Pwede rin naman siyang haluan ng rice hull. Huwag yung bagong kiskis. Yung galing sa kiskisan. Yung mga na-stock din, yung medyo brown na. Yung halos parang lupa na rin. Para hindi siya mas maganda siyang gamitin guys. Mas madaling tumubo yung ugat ng bugambilya. Kung wala tayong budget, halimbawa wala tayong budget na pagkukunan ng mga pambili ng fertilizer para sa ating halaman. Ito, nasa paligid lang natin, libre pa. Yan, organic pa. Hindi ka nabibili ng fertilizer para sa mga halaman. Yung nasa halaman ko na yan, nasa likod. Ang mga abono niyan ay hindi ko na binibili. Ang abono niya ay gayon sa Carabao manure, mga tae ng baka, tae ng mga kalabaw. Ayan guys. Sana may natutunan kayo at sana pakishare ang aking video, pakilike sa mga hindi pa po natin sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Sana mag-subscribe na kayo para sa ating mga susunod na content. Salamat mga ka-travel bro. So, hanggang sa susunod. Happy farming. Oh, ayan. Yung mga napropagate ko na guys na medium ko ay Carabao manure. So yung iba na bibili na ito, yung Carabao manure kung medyo malayo kayo sa bukid o nasa syudad kayo, may mga nabibili na dito sa sa TikTok shop. Mura lang. Ayan, ang gaganda. Ang lulusog nila. Ayan. Yan lang ito. Wala nang bulaklak yung iba kasi tag-ulan na. Maraming salamat sa panunood. Ka-Travel Bro, huwag kalilimutang mag-subscribe para updated sa susunod pa nating content.